Welcome back to Good Morning Boss. At syempre, gusto natin pasalamatan si JC Tejano sa kanyang segment na K-12. Alam mo, usapang mga balik eskwela na kasi tayo ngayon. Dahil alam mo naman, next week, Sandro, June na. Pasukan na nga Pasukan eh. na naman. So, I'm sure yung mga estudyante natin, sorry pero tapos na ang bakasyon ninyo, tapos na ang summer break, oras na para bumalik na naman sa pag-aaral. Kaya naman usapang balik eskwela tayo this morning. Makakasama natin ang ating very guest, si ASEC Jess Mateo, Assistant Secretary ng Department of Education. Good morning, ASEC. Hi, good morning Diane and Sandro. At good morning rin sa mga nakikinig sa inyo. At good morning, boss. Good morning, boss. ASEC, pasukan na next week dahil June na nga po. Ano po ba yung mga programa ng DepEd para sa mga balik eskwela program? Alam mo, Diane, magandang yung tanong mo, no? Kasi kukonect ko to doon sa isang programa ng DepEd, yung early enrollment. Kung maalala nyo, noong January, nagpatupad tayo ng early enrollment, early registration. Yearly yan ginagawa natin. Ang pakay kasi ng early enrollment, para sa ganun, mabigyan tayo ng datos ang kagawaran, pati yung mga eskwelahan, kung ilan ang papasok na bata, para ma-avoid natin yung congestion. Tapos sinundan natin yan last week ng Brigada Eskwela. Yes. And then ito, yung Oplan Balik Eskwela, this week until next week, para mahanda natin yung mga estudyante natin na papasok. Sir, i-touch po muna natin yung dun sa early enrollment. Paano po ginagawa yon? At saka kailan siya nagsisimula? Anong buwan Well, po? January nga, last week of January, Saturday yan, nagsisimula tayo na iniinganyo natin yung mga magulang para i-register nila yung mga anak nila, particularly at saka grade 1. Alam nyo naman, pinatupad na natin yung kinder law nung last year. No? So, ibig sabihin nito, dapat yung mga 5 years old, pumasok na ng kinder para sa ganun makahanda sila papasok ng grade 1. Alam mo yung maganda dito diyan, siguro aside from the fact na yung mga magulang hindi na nila kailangan na makipagsabayan sa mga tao sa pag-enroll sa kanilang mga anak, yung mga kagawaran din, alam nila kung handa nga sila kung meron na sufficient number of chairs, books, and classrooms para sa mga estudyante. And to Tama avoid yun. congestion na nga rin. Yun nga. Tama At yun, para kung may Sandro. problema man, maayos kagad ng Beforehand. Kasi January pa lang, talagang napakaraming buwan pa nila para makapaghanda. puntahan naman natin, Sandro, yung Brigada Eskwela. Yes, sir. Kamusta naman po? Alam mo, maganda rin yung Brigada Eskwela. In fact, tumataba nga yung mga puso namin. Ako kasi pumunta ng Tuguegarao sa Region 2 at saka Region 11, particularly doon sa Compostela Valley. Kung maalala nyo yung Compostela Ito po yung Valley, ito yung bagyo. na-damage ng bagyo. No? Opo. Pumunta ako mismo doon sa barangay, Ampad yata ang pangalan nun, kung saan talaga damage yung buong barangay, wipe out. Natitira na lang isang classroom ng elementary. Pero hindi na pwede doon kasi delikado. So nilipat muna namin sila doon sa high school campus. Ang nakakatuwa doon, mismo yung mga magulang ng bagyo tumutulong sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, pati yung mga chairs nila. Bagamat kulang yung mga silid-aralan, meron naman tayong nilagay doon na mga temporary learning space sa tulong na rin ng UNICEF, Save the Children, lokal na pamahalaan, habang naghahanap tayo ng paglilipatan nitong mga eskwelahan. Siguro diyan yung makikita natin dito yung bayanihan na nasa pagka-Pilipino natin, talaga unity talaga. They're doing it for a common cause kasi gusto nga nilang ng proper education para sa mga kabataan. At hindi lamang yan, Sandro, nakakatuwang tingnan. Yung mga estudyante, yung mga guro, nagbaband na sila kagad. At an early age, yung mga bata, na-expose na sila sa mga ganitong gawain, pagiging responsible. Ito I'm naman, glad, Sandro, na niraise mo yung issue ng bayanihan Yes, spirit. That is precisely the point of Brigada Eskwela. yun nga po sir, dahil nga po, alam naman po natin sa Brigada Eskwela, napakaraming mga iba't ibang kagawaran ng gobyerno ang nagsasama-sama at nagtutulong-tulong para makapag-ayos ng mga classrooms na nasira and siguro para makapagdagdag na rin po ng mga ibang facilities. Pero ano po ba yung nakita nating mga problema na talagang in-address ng mga tumulong sa Brigada Eskwela? Ito po ba yung mga kakulangan ng classrooms, yung pagpipintura? Ano po ba yung mostly na ginawa nila? Mostly ang ginawa ng ating mga kasama dito, katuwang dito sa Brigada Eskwela, yung pagpipintura nga ng mga classroom. Siyempre, gusto naman natin, pagdating ng mga estudyante, kaakit-akit yung ating mga Yes. silid-aralan. Yung ating mga upuan, kailangan safe para doon sa mga bata. Yung mga toilets natin, malinis, para magamit naman nila. And sir, pero dahil nga alam naman po natin na ginamit na mga ibang precinct po yung mga eskwelahan nung nakaraang eleksyon, naging problema din po ba yung paglilinis ng mga classrooms at yung mga eskwelahan na ginamit pong mga voting So far, centers? wala akong nakita na ganon. Siguro dito sa
Metro Manila, may mga ilan-ilan, no? Pero naayos naman yan bago nagkaroon ng Brigada Eskwela. Asik, bukod dun sa mga usaping Brigada Eskwela, ano ba yung pinaka-challenge yearly na lang o yung mga problema na laging nakakaharap ng DepEd tuwing ganitong araw na o buwan na pasukan? Well, ang challenge pa rin natin, yung ididikit ko ulit yun sa early enrollment. Kaya nananawagan tayo doon sa mga magulang ngayon pa lang a week before the opening of classes, yung hindi pa nagpaparehistro ng kanilang mga anak, pumunta na mismo doon sa mga paaralan natin para sa ganoon magawa ng paraan natin. Ayaw na natin kasi pagbubukas ng eskwelahan kasi starting June 3, simula na yan ang lesson. Ayaw natin yung biglang maghahanap May na lang. maghahabol. Maghahabol. Yun naman ang ayaw natin, di ba? Yung congestion. Kaya nananawagan tayo doon sa mga magulang. So dapat talaga mag-enroll tayo na maaga at magpa-register na para matulungan din natin yung DepEd sa pag-ayos na kung ano man ang maaring maging problema. Yun nga, kumbaga tulungan din to yung ginagawa ng DepEd itong early enrollment para matulungan yung mga magulang at yung mga estudyante na makapag-enroll na maaga. And syempre ito rin pag nakakatulong din sa DepEd para makapaghanda nga, para malaman nila yung mga kailangan pa nilang gawin. Yes, Sandro, at hindi lamang yan. Asik, gusto namin malaman na yung umuugong na balita na meron daw tayong increase sa tuition fee Yes. sa private schools at may mga iba po na naaprubahan na. Totoo yan. Meron na 1,103 na nag-apply for the increase in the tuition. No? Pero ang pinayagan lang natin, 1,031 or a little bit, mga 99% of the total private schools. So, maliit lang yon na nag-increase sila ng tuition fee nila. Pero merong kwanto proseso bago natin payagan. Unang-una na dito, kailangan may konsultasyon doon sa mga magulang. Pangalawa, kailangan pumayag yung magulang doon sa mga proposal at kailangan i-report rin ng mga school administrator nung nakaraang increases nila, saan napunta kung Saan baga ka yung napunta? pinagdag na sa bayan? Kasi merong batas yan Dapat yung 70% ng tuition fee increase mapupunta sa salary ng teachers. Tapos 20% doon sa mga improvement ng facilities, 10% lang yun lang ang leeway nila para doon sa profit. Asik, anong masasabi niyo dun sa mga ibang mga grupo na nagrereklamo tungkol dito sa increase ng tuition fee? Well, siguro kanya-kanyang pananaw yan Pero continue pa rin natin pinapaliwanag na minsan kailangan talaga ng mga private schools mag-increase. Kasi katulad nito, alam natin na yung mga sweldo ng guro na nagtuturo sa pampublikong paaralan, mas mataas na ngayon ang salary nila. So, syempre, nakakaawa naman yung private school na ito lang yung kanilang sweldo, kailangan pumantay doon sa national. Ayaw naman natin magsarado. Kasi pag nagsarado ang isang eskwelahan, tayo, yung Marami public school din, magsasuffer. ang magsasuffer, kadami naman yung papasok ng mga Pero estudyante Asik, doon. anong masasabi niyo dun sa isang problema, speaking of private and public, yung dun sa nahihirapan kayo kapag ang isang estudyante ay lilipat from private to public school? Yes, sir, Well, nasabi yan niyo- yung sa Oplan Balik Eskwela Yun na nga po, kukuha sir. natin. Ang karaniwang ngayon, itong first day, second day natin, yung nagta-transfer from private school to public school. Gaano ang po ba reason, karami to, sir? Meron po ba kayong number or estimate kung baga doon kung sa, gaano karami? doon sa nakuha nating figures as of yesterday, out of 17 na mga callers, texters, mga ganon, 11 doon tungkol doon sa transfer requirements. Nung inusisa natin, kaya pala nagta-transfer kasi hindi nila mabayaran yung tuition. So makikita po ba natin na konektado to doon sa tuition fee hike kaya po naglilipatan ng Hindi mga lang estudyante? siguro, ganun nga, no? At pangalawa kasi, meron kasi mga pamilya talaga na, let's say, from another place, nag-move dito dahil Opo. may trabaho dito. Opo. So ano po yung mga ibang mga issues na na-raise po ng mga tao sa connected po sa inyong Balik Eskwela program? Karamihan, yun lang Yun po Tapos madalas. yung iba, tungkol naman doon sa, isa lumabas, tungkol sa no collection policy natin. Opo. Laging nire-reiterate natin yan, meron lang mga mandato na pwedeng kolektahin on a voluntary basis. Okay. Sir, Tanungin na rin natin yung about sa K-12. Yan nga po, sir. Ano naman po yung mga paghahanda na ginagawa ng DepEd, pati na rin yung mga eskwela at guro dahil nga, Napirmahan na nga po napirmahan na itong nga ng ating K-12. Pangulo, ang K-12. Magbabalik tanaw lang tayo Yes. para masagot yan. Last year, nagpatupad tayo ng new curriculum for grades
1, and 7. Pero bago nun, meron tayong kinder. Mhm. Okay? Ngayon, year na to, meron tayong pinapatupad na panibagong curriculum for grades 2 and grades 8. Next year, yung grades 3 at saka grade 3 and 9. No? Ang gusto ko lang iparating dito, gradual yung implementation natin ng K-12 para hindi biglaan. Kasi alam nyo, yung full implementation ng K-12, mas lalo na yung additional year sa senior high school, which is grade 11, magsisimula yan sa school year 2016. Tapos yung grade 12 sa 2017. Ngayon, tungkol naman sa paghahanda, nagsasanay tayo ng mga guro natin na magtuturo nito. At nagbibigay tayo ng mga learning modules na magagamit ng mga guro para sa pagtuturo ng bawat mga subjects na yun. Ito, matanong ko naman kasi sir, alam naman po natin na nagdagdag nga po tayo years, kumbaga, sa before mag-college. Pero importante, and iniba nyo nga po yung mga curriculum dahil may mga naidagdag po. Paano po naman ito makaka-affect sa college level, sa mga curriculum ng college? Meron po naman kayong coordination kasama ng CHED? Siyempre, yung ating K-12 naman, hindi naman to Department of Education lang eh. Yes. Ito ay proyekto ng ating pamahalaan. Ibig sabihin ito, ang TESDA, ang CHED, at iba pang mga stakeholders natin kasama dito. In fact, ang Department of Labor and Employment kasama doon sa tinatawag nating K-12 Steering Committee. Kasi kailangan natin i-address yung tinatawag na matching ng mga trabaho eh. Dahil may mga trabaho na kulang talaga tayo. Meron namang trabaho na sobra-sobra tayo. Yes. Kailangan nating i-balance yan. Balance. Pero Asek, sa pagpasok ng programang K-12, do you think kaya na makipagsabayan ng ating bansa sa kalidad ng edukasyon sa ibang bansa? Oo naman siguro. Kasi alam mo, ako nag-aaral din ako sa ibang bansa nung second master's ko. Ang napansin ko nga doon, kung hindi ka graduate ng isang school na kinikilala nila, hindi ka papansinin. Ibig sabihin, kailangan kumuha ka muna ng isang semester o 2 semester bago ka ma-admit pa doon masteral degree mo. Eh ako sinuwerte lang na yung aking university kung saan ako nagtapos, nakuha naman accredited nila. No? Ito ang kinaganda nga sa K-12 program, Dayan, yung global standard na nami-meet na ng education system ng Pilipinas. Kaya importante talaga to, natangkilikin natin talaga. Instead na tinitignan natin to as a negative thing na dagdag na gastos, dagdag ng problema, isipin natin na kung ano yung tinapos nila, na mas mataas na kalidad, kumbaga, na edukasyon. Actually, sayang nga, hindi natin yun naabutan. Yes, totoo yan. Pero Asek, do you have any last message or gusto nyo imbitahan yung mga viewers natin sakaling may programa ang DepEd o proyekto? Well, maganda yan na nananawagan una kami sa mga magulang, no. Mas lalo na doon sa mga hindi pa nagpaparehistro, meron pa kayong ilang araw bago magbukas ang ating paaralan, na pumunta na kayo doon sa ating paaralan. Pangalawa, nagpapasalamat kami po doon sa mga partners natin from different government agencies. Nakita ko yung isang guest nyo ay coming from DTI. Katulong natin sila, katulong natin ng PNP, DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para lang sa paghahanda ng ating paaralan. Ayan, Okay. maraming salamat salamat po. That was Asek Jess Mateo, Assistant Secretary of Education.